Exposed na ako sa anti-drug campaign kasi nung presidential security ako ni FBR, ako ang ginawang task force commander ng anti-drugs. Ako ang humuli doon sa #1 na Shabu importer noon, dyan sa Talayan, dyan sa Quezon, dito sa Quezon City. O, hindi ko nasasabihin yung pangalan kasi baka hanapin nyo siya sa akin. Basta alam ko na wala siya. Yun. O, siya ang #1 na importer. Yate ang ginagamit ng Shabu. Panahon pa ni FBR yan. O. Ako din yung humuli kay Halusos. O, alam niyo ang offense nun? Yun naman yung nag-rape ng 12-year-old. Below 12. Statutory rape. O, di ba? Yan ang mga... Pero alam ko yung drugs... Noon pa, panahon pa ni GMA, dahil ako naman ang presidential security ni PGMA, siya na mismo nag-declare na ang drug problem ay national concern and national security problem na. Kaya nararapat lamang na noong umangat na ang Pangulong Duterte, ang kanyang isang kaagad na tinira ay ang drugs. Dahil wala namang ginagawa yung nakaraang administrasyon tungkol sa drugs. Pinabayaan lang. At alam natin ang naging istorya ng drugs. Hindi ba? Laboratory sa Arayat, laboratory doon, laboratory doon, laboratory doon. Eh, siyempre, anong gagawin mo? Sabi nga ni Tatay Digong, huwag mong sirain ang mga kabataan, ang aking bayan, kundi papatayin kita. Ngayon, chinacharge nila ng crime against humanity. Ha? Hindi ba yung bang war against drugs? Labanan mo yung drugs, crime ba yun? O anti-crime yung ginawa mong yun? Napakaliwanag, di ba? Ang linalabanan mo yung menace ng drug. Sino ba ang mas importante? Yung biktima ng mga drug dealers o yung drug dealers? O, di, sinong humanity ngayon na sinasabi nilang nagkaroon si Tatay Digong ng crime against humanity? Yung mga biktima ng drug problem? O sinasabi natin, kawawa naman yung drug lord. Kawawa naman yung mga drug lord na ang wall ng bahay ay mga pera na. Kilala naman namin yun. Dahil taga Mindanao, kilala ko yun. Kaya ako, hanggang ngayon hindi ko makuha kung paano naging crime against humanity. Ang paglaban sa drugs na noon pa man ay security problem na, national security problem. Dahil noon pa naman panahon ni President Ramos, dahil ako ang anti-drug task force na ginawa niya, ay nakita ko na kung anong mga pangalan ang nandoon, ang tataas. Kaya ngayon, wala na bang drugs ngayon? Oh, hindi ako nagsasabing bumalik. Very rampant. Oh, very rampant. Oh. Kaya, nako, mukhang mali ang napuntahan nating direksyon. Anyway, hindi na ako ang magbibigay ng, I will not judge that. Bahala kayo. Kasi alam ko yung mga nangyari, tulad nung isang security guard sa Bulacan. Nagtrabaho, pag-uwi niya, rinape yung asawa niya, pinatay pa yung anak. Doon naman sa isang barangay sa Taguig, yung nurse namin sa Philippine Air Force, pag-uwi niya, mayroon ng drug addict doon sa bahay. Nakapasok na doon. Pagpasok niya, pinatay siya. Napakaraming incident na kawawa yung naging biktima ng mga naging ng mga addict. Eh ngayon na parang, bakit kaya pinoprotekta? Alam ko na kailangan
maski na ikaw ay may kasalanan, kriminal ka man o hindi, kailangan mo ang bigyan, you must have your time to defend yourself. Pero paano kung may armas ka at lumalaban ka na sa pulis? Sasabihin ba ng pulis, teka muna, huwag mo akong barilin, doon na lang tayo sa korte mag-usap. Pwede ba yun? Kailangan ipagtanggol mo ang sarili mo, hindi ba? At mayroon nga mga namatay. Anyway, hindi ko na matagal na usapan na yung drugs. Iiwanan ko yan dahil ako'y naniniwala na mayroon pa rin mga magtatrabaho against drugs. Dahil maraming drugs na pumapasok. Di ba? Doon sa Zambales, doon sa Ilocos, doon sa Camarines, sa Bicol, kung saan-saan natatagpuan na ngayon ng mga drugs. Linalaglag. Oh, so, mayroon pa bang drugs? Wala. Napakadami. Anyway. So, naalala ko, yun lang ang una kong sinabi tungkol sa drugs. Kasi, natatandaan ko nga yung task force commander ng Tukhang, yung author, si Senator Bato. Di ba? Nung chief PNP siya. Bakit siya nag-number 1 na senador sa Metro Manila? Dahil tama yung kanyang ginagawa. Bakit number 3 siya ngayon na senador? Dahil alam ng tao na tama yung kanyang ginawa sa drugs. Di ba? So, mali pala si Tatay Digong. Ambot. Ambot. Ngayon, punta ako sa ibang topic.